Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan niya muli ng isang pribilehiyo upang makapaghanap buhay sa buong maghapong ito. Salamat sa kanyang pag-iingat sa atin sa nagdaang araw. Samahan niyo pong muli ako sa pangalawang araw ng ating challenge at papakita ko po sa inyo ang biyahe ko sa buong isang linggo. Kung kaya ba nating i-hit yung ating mga target. At ang gusto po ni client ay convoy kami. Sundan ko raw siya. Mukhang mahalaga itong mga bagahe niya. Pero wala pong problema yan kay Tito Bar kasi kahit ano po yung ipadala natin sa Lalamove, hindi lang kay Tito Bar, lahat po ng Lalamove ay mapagkakatiwalaan, maasahan at makakarating po ang inyong mga ipinapadala sa amin ng walang sira at walang kulang. Yan po ang kagandahan sa Lalamove. Lahat ng drivers maasahan at mapagkakatiwalaan. So punta na po tayo ng Valenzuela. At sundan ko daw si Sir. Lahat ng toll fee ay yan ang may sagot talaga ng client. So yun, naunahan na tayo ng dalawang tricycle. Sige po, update ko na lang kayo pagka nasa Valenzuela na tayo. Iingat po tayong lahat. Kayo po ba mga Kalalamove buong driver, naranasan nyo na po ba ang magkaroon ng ganito na client gusto i-convoy? Sa akin, bihira. Pero pagka ganitong pagkakataon, medyo si Tito Bar medyo naaalangan. Dahil yung diskarte natin sa daan minsan nasisira. Dahil gusto sila yung susundan So okay lang naman yan. Minsan may mga halimbawa, yung ganitong pick up, kung konti lang to at hindi kasabay si client, pwede pa tayo mag double book Pero pagka gantong gusto niya ikasabay tayo o convoy, sira, hindi na tayo makakapag double book niyan kasi gusto magkasabay kayong darating. Yun lang yung dito, disadvantage. Pero kung ano yung gusto ng client, siyempre yun yung susundin natin para walang maging problema. Okay. At ito na nga po, nag-skyway na. Medyo malaki ang bayad dito Pag ako masusunod, hindi ako dadaan dito. Pero sagot naman niya Okay lang. Para mas mabilis, pabor yan kay Tito Bar. Okay. At ito po, binababa na namin ang kanilang mga pinadala. Dadalhin pala sa cargo to. Diyan, ang dami ng kinarga sa akin Nandun na yung dalawang malaking box. Naka-pick up na po tayo ng booking. Kaso pagdating natin dito sa kanilang bodega ay break time pa daw, 1:00. Kaya sasamantalahin na ni Tito Bar. Sasabayan natin ang break time. Kasi nagbaon si Tito Bar ng pagkain. Dahil madalas lilipasan na tayo ng gutom Yan, may binili po akong dalawang banana kayo. Paborito ni Tito Bar to, banana kayo. Dalawa, pero mamaya ko pa ito mimerindahin. Mga hapon na. So nagluto si Tito Bar ng charan. Baon po ako ng pagkain dahil napakahirap ng kainan. Minsan walang mga parking. Yan ang baon po ni Tito Bar. Paksiw. Paksiw na isda. Ako rin po ang nagluto niyan para sure na malinis. Kain po tayo muna. Maganda yung naging pistuhan ni Tito Bar. Nasa ilalim tayo ng puno ng mangga. Para tayo nagpipiknik
Kain po tayo. Paksiw. May mga sili oh. Thank you Lord, yung sarap. Mamaya ang dessert natin yung banana Q. Naalala ko nung nasa probinsya kami, nagtitinda-tinda din kami ng mga iba't ibang groceries. Nagbabaon din kami kung saan kami kumakain. Basta inabutan na kami ng tanghalian, kumakain kami sa mga ilalim ng puno. Napakasarap. Bubukas na yung bodega. Sige po, tatapusin ko na yung pagkain at para maisakay na yung na-pick up kong booking. Ang kagandahan nito, dalawa agad. Bali, dito din sa same location. Blessing. Double book na naman tayo. Kasi nakita ko yung sasakay dito, yung mga pang Kisame, yung plastic lang, sailing. Yung isa naman, mga drum daw, pero kasyang-kasya yun. Po, tatapusin ko na to. Thank you po. At yan po, yung una kong pick up dito sa kinainan ko. So ayusin ko na lang ito mamaya, itutuwid ko para yung mga drum mais sakay ko dito sa gilid. Ito yung pinakita namin, 6 na drum po. 6 na drum ano? Thank you. Update ko lang po kayo mga ka-Tito Bar. Sobrang nahirapan po si Tito Bar ngayon sa double booking na nakasabay ng isa kong booking. Akala ko drum lang, mga drum. Yung pala may laman po siyang alcohol at tumitimbang ng nasa 165 per kilo daw yung isang drum. 6 po yung inilagay. Kaya yung pagbababa talaga ngayon ko lang po naranasan to. So hindi ko naman napansin na kailangan pala ng helper. Usually hindi ako kumukuha ng may helper kasi nga wala akong kasama. So ako ngayon yung nakatuwang pagbababa. Napakahirap po, kaya lesson to sa akin dahil sa pag-accept ng walang kasamang helper. So yun lang naman po yung aking update sa inyo. At ito po, dito na uli yung karga ko. Pwede pang sabayan to ng isa pa, pero talaga hindi ko na kukunin yung may helper kasi nahihirapan ako, sobrang bigat. Pero nakaya naman sa biyaya ng Panginoon. Buti na lang may banana Q tayo. Pamatid uhaw. Buti na lang may banana Q si Tito Bar. Pangtanggal pagod at pantanggal gutom na rin kasi sobrang nabigatan tayo talaga doon. Favorite talaga ni Tito Bar to, banana Q. Ang sarap. At nandito na po tayo sa San Mateo. Binababa na nila ang pang ceiling. Ako, napaka-traffic po pala dito. Yung pabalik, traffic na naman dito sa GP Rizal. Pero may nakuha na rin akong booking pa Marikina naman. At least pagka nasa Marikina na, marami ng pa-Manila doon. Oh, kalat na yung aking loob ng van, oh. Iba't iba kasi ang sinasakay.
Ang sabi mo 898. Yan, naglugaw po muna si Tito Bar bago umuwi ng bahay. Sarap. Puso. Umuusok pa oh. Sarap. Nakauwi na po tayo ng bahay at tayo po ay nakapitong buwan. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo ay ginabayan hanggang sa ating pag-uwi. Tayo ay walang ano pa mong nangyari at tayo ay blessed na blessed.